na bang iba sa kanila, kasaan ako sa inyo. Dahil ang sabi ng Ama, wala akong magagawa kung gano'n ang kanilang magagawa. Huwag nilang sabihin sa paghuli na pagdating ng panahon, huwag nila ako at sisihin at bakit hindi ko sila pinisin dahil sila mismo hindi marunong mamansin. Malaki. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan, bakit hindi ba sila kontento sa ugali nila ay maganda? Mahaba ang pag-uusap. Masarap na kausap ang espiritu dahil ang kanya, ang dala niya ay pag-ibig. Hindi nila pa kaya iral ang kanilang mga gawain ng kabutihan. Bakit mas malakas pa ang kasamaan ang dala-dala nila para sa atin? Ibig sabihin, mas malakas ang sama kontra sa kabutihan. Halos mapupuno yung piyay mo dahil sa inyong gawain na hindi nasunod ang kagustuhan ng Diyos. Kunti na lang ang nangyayari. Hindi nyo alam, painit ang panahon nito. Hindi ko mapangako kung kaya ko sila papunta. Sabi ko naman, kayo na lang ba? Dahil ang gusto ko, kung ano man ang hiling nila sa inyo. Tapos, di sana pinili. Sana ako magsisimula. Sana ko na. Basta importante ang lahat ng bagay. Kung hindi sila sumunod, basta importante kung ano man ang bagay, kayo sabihin mo, sino sa inyo, kung may maninira, i-block ninyo. Kung maganda ang kanilang mga sinasabi, kung ganyang maganda ang kanilang pakiusap, pakikibagay, makisama, pagmamahal, yun ang tunay nyo kasamahan. Kung isa maninira, huwag nyo na sagutin dahil yan ang malihim ng milyon-milyon ng tao, isa lang ang maninira sa inyo. Tama po. Sila, ikaw masa, milyon-milyon ng tao. Dahil ang tao ang magliligtas sa kanilang sarili. Dahil ang tunay na kaligtasan siya. Marami gusto minsan habang ginukumbers palagi yung pangyari sa akin. Hindi pa tapos. Patatapos na rin. Ngayon, ang bawat salita niya ay kapayapaan sa ganahan sa pagmamahal ng bawat isa. Hindi natin sayangin ang panahon ay binabaliwala. Ay mawawala din ang lahat. Ang kasaysayan, ang kaligtasan, mawawala din kung di na tayo hindi natin pinupad ang ating binigay sa ating katutulan ng Ama. Tama. Ay mawawala din ang kasaysayan ng lahat. Walang magsisi sa una at sa uli ang pagsisisi. Habang nagtutumbol pa ang pagamitan ko, ay ang pagsasabi nila at kapayapaan ang kanyang mga bagay hindi maganda sa inyong narinig, i-block ninyo para hindi nakatalag dahil sa mga ang masama ay masama sa mga pulis. Huwag pagalawin ng masama ay Tama po, Ama. huwag natin sayangin ang panahon dahil ang panahon natin hindi natin alam
Nandito na lahat. Hindi mo alam. Bukas pangalawa, darating, di natin alam. Diyos lang ang pwede na tagalan. Importante maganda na lang tayo ng gawain ng pagkila. Oras na ang mangyayari yan at nakahanda na kayo. Dahil hindi pa kayo nakahanda, paano kayo sasabihin kung nandyan na ay wala na, papatawaran na ay wala na ka rin nakahanda dahil hindi ka pa nagsimula. Kailangan magsimula na kayo habang may panahon pa. Walang ang kapangyarihan. Ano man ang nasa lupa, ang tunay kapangyarihan ang dadala mo. Ang pagmamahal mo sa kanyang nauuna at siya ang unang-una ang tagaligtas. Siya ang gagayad sa iyo. Alam mo siya yan? Ang Diyos ang mahal. So, mahalaga talaga kung tayo ay magkakaisa. Huwag mong sayangin ng Ama habang nandito kayo. Paulit-ulit ko lang sasabihin sa inyo. Baka ngayon pa sa inyo, hindi pa nakahanda. Pagdating niya yun, ay doon pa kayo mag-isip kung huli ng lahat. Tulad, kita ka TV, pinuntahan ko. Tumawag sa akin. Nagsisi siya sa kanyang gawain ay hindi niya sinunod sa Diyos. Sabi niya, hihingi siya ng tawad dahil sa kanyang gawain na hindi niya natupad ang kanilang katungkulan. Kung hindi ko siya daw yung tahan kahapon, ano sabi niya? Mamatay na po siya, Ama. Yun yung sinabi niya dahil hinahabol niya ng hininga niya. tumawag sila. Gumaganon. Sabi ko sa kanya, tayo bakit? Sabi ko, di ako makahiga, huwag kang mamamatay na ako, sabi niya. Tapos tawagin mo yung kasama mo. Sabi ko, pahiram na ng tubig. Hindi ko magalaw ang kamay ko, tawagin ko na lang yung kasama ko doon. Ang sabi ko sa kanya, isa kasama niya, kuha ka ng basong tubig, pahiram mo yung tiyan niya, dibdib niya, bago mo siya painumin. Pinahiram daw, huminto ang hininga. At hininga niya ay lumakas siya. Ngayon sabi ko, mayroon na pupunta, unahan mo po ako bago mo ay pupunta ka sa akin. Dahil di na ako makakahinga, paano gusto ko ay darating ka dito. Nagsisi siya sa kanyang gawain. Siyang weakness ko. Walang kwentang pera. Kasi mga mayayaman ng mga anak niya. Para makita mo ang business mo. Ano sabi ni Lord? Tayo na kami sinabi ni Lord sa iyo. Kapakita sa akin pa Jesus sa kanya. Ano sinabi sa kanya sa iyo kay? Ayaw pa. Kasi Yung sinabi ko po sa akin na sabi niya, ang ano sinabi sa iyo na yung nagsisimula ako ng hindi ako may nagtitigil ko na sa iyo. Diyos, kinausap mo. Kinausap ka niya. Magpupabayaan. kahit kinanam ko niya, Ama, yung Ama, tatay na. Inarusahan ako kasi lagi ko siya ignore noong time.
Galing sabi ko, tatay, ang Diyos. Pero pinapupunin mo naman ito, sabi ko, Ito ang tanggapin namin yung Yung tangga binigay sa kanya, yung utos-utos niya sa akin, sabi ni Jesus sa kanya, huwag mo utusan ang aking anak, marunong. Di ba tayo, sabi niya, huwag mo utusan ang aking anak. Hindi siya, kundi na yung tama na. Huwag mo siya pabayaan, dahil ikaw ang pinili ko. ang totoo yan. Ang totoo yan, tatay niya, Papa Jesus. Nung binala ng Papa, naiya ng kursi sa dibdib. Hindi yung may tatakapon ng dito sa dibdib. Sabi niya ng tanda ko, anak, para sa'yo. Yung cross niya, sukat. Dito sa dibdib. Ang mga mga ganyan yung talim. Tumaniniwala kayo. Ang nanay, dalawa. pwede ikaw sa pinsin mo pwede. Ginawala nila ako. Pinatulog ko, pinatulog sa akin. Magtulog sa saan. Makinig ko rin siya. Sabi siya. Pag nilanin daw ang ututang, maaaring na ako dahil anak ko, ginawa ko dyan para tulong sa inyo, mga tao. Marami kumuparanggan. Hindi ko maintindihan. I-sport niya na ngayon. Birthday niya ngayon. Pwede niya, pwede niya, pwede so. Siya lang ang ibig niya. Ngayon siya lang ang naging ko. Isa lang. Kasi lahat ng anak niya may natuntunan na may pare, may pulis, may ipan. Halos kami na lang dalawa. Kami lang dalawa ay lagi siyang pinagtiwala na naman ko at ina ko. I-isip siya, isipin mo, sa tagal niya hanggang ngayon ang memory niya siya pa rin. Pwede sa pinsin mo, nagkakaroon, tagal naman. Hindi niya yung kapangyarihan sa akin. Abot siya ang witness ko lahat hanggang yung gamit ko nagkatakat. Andito yung bumaba. Kung din ako sa bahay ako, finish for tonight. Sabi niya, kung tayo na dagat, wag, hindi pa oras. Tapos yung, sabi ko, hindi ko tayo sa dagat, tama-tama, try leaking, darupan. Yung pagano ko, napakita na agad. Sabi ko gano'n. Dalawang kamay. Kapag si Jesus, yun yung ikiyawi. Nagkagano. Ayun, gano'n na tayo. Pag-isahin na lahat. Yung isa, hawak yung puso. Nandito lahat na siguro sa ating. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, dahil nandito na, ano pang hahanapin pa? Ang kailangan yung pagbabago ng bawat isa. Kanina, katiyan pa ako, hindi ko alam kung bakit makati. Dahil ang sabi ng Ama sa akin, sinabi sa akin, mag-ipon ng mga spiritual. Yung ang sagot ko naman, tama ba? Magkamahirapan ko sila ay kung ugali nila bilang mga tao. Kung pumasok na spiritual, ay totoo sila po. Yung ngayon, kung walang spirit, lumuplok sa kanilang mga kaisipan, iba na ang kanilang hangarin, iba na yung kanilang gawa. Pabayaan mo sila kasi importante, masabi mo sa kanila, sila na ang bahala.
Di ba sinabi ko sa inyo, nakasulat din, ang pinili ay pipiliin pa. Ang tutulisin hanggang kayo ay maging isang banal. Di nyo alam ang mundo ninyo, sabi ng Ama. Kailangan ay baguhin nyo na habang may panahon pa. Kawawa kayo pagdating ng oras. Kawawa tayo lahat kung di natin ay pagbago. Kahit ilan lang, sabi ng Ama, ang sumunod. Basta importante, ang sumunod, ang katagumpayan ay sa Kanya. Amen. Basta naniniwala sila at sa kanilang pag-pray, kung ano man ang kagustuhan ng ang Diyos, kung tinupad niya, kahit ilan lang, sabi ng Ama, dahil malakas ang baba umatak kontra sa akin. Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, noon at ngayon, siya pa rin umiiral. Panahon ni Noah, gumawa si Noah sa barko sa butas ng mundo. Tinatawanan, malakas pa rin ang baba. Tinatawanan siya. Pagdating ng oras na ang sakuna, ang naniniwala ay siyang liligtas. Amen. Ito naman, ang dala-dala natin ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig yun, yan din ang nakasulat, nakatakda. Ang siya magwawagi. Kung tuparin mo, sundin mo ang kagustuhan ng Diyos. Masaya, sabi ng Diyos, kung dala-dala mo yan. Maramdaman mo rin sa inyong kalooban at sa isipan. Paglabas ng anyo ninyo, basta ang pag-ibig ng dala ninyo, ang saya-saya, nakakalimutan nyo na ang anuman ang problema. Ang papasok, ang pag-ibig. Huwag nyo sayangin. Habang nandito tayo, huwag natin sayangin ang panahon ay dapat natin ay gawin. Dahil ang pag-ibig, ang siya, ang magwawagi mamaya. Dahil, ganyan na, sabi ng Ama. Ganyan na. Ano ibig sabihin ganyan na? Isipin niyo, bakit ganyan na? Ganyan na, Mon, ano sa palagay mo, ano ito? Akin po, Ama. Napagpala na po sa atin. Ang pinapakita po kasi sa akin mula nung nakaraang gabi ay timbangan para sa lahat at kapasyahan sa mga bagay na pangyayari sa mundo at kaligtasan. Dahil sa panahon natin ngayon, nangyari na po lahat ng mga sakuna nangyari na natutupad ng lahat. At kailangan bawat bagay, titignan ng bawat isa kung alin ng bawat isa, kung saan tayo papanig. Matili ba tayo sa kabutihan? O manatili pa rin tayo saan tayo papanig o kabilaan pa rin. Kaya mahalaga bawat bagay yung gampanan na yung kabutihan bawat bagay para sa kaligtasan. Dahil dyan din naman lahat tayo titimbangin kung ano yung magiging kapasyan o gawa natin dito sa mundo. At maraming kahulugan po ang ibig sabihin po. Maraming kahulugan. At tinagap ka na ng Diyos. At andito ka na sa ibabaw. Maraming bagay. At itong dalawa. At tapos paglalakbay ko ay dala-dala ko. Dati ang dala ko, pag ganon, malit na, kayo lang dala ngayon. Masasabi natin ba ay nasa kamay na tayo ng Diyos? Ay, masasabi na ba, ito ba, pagdating ng oras, titimbangin tayo? Ito ba, yung paghawak sa atin, ay natupad natin ang binigay na katungkulan sa atin?
maraming kahulugan ito sa kamay ng Diyos. Dahil sila ito at pinagawa sa akin. Sabi niya sa akin, sabi ko, ano na ngayon, Ama? Ano ba ang bagay, ang mangyayari? Sabi niya ganun. Dito, ang kaligtasan, dito rin ang kamatayan. Titimbangan kung saan ka patutungo. Kawawa ang tao, ang kanyang iniisip ay hindi nagbago. Dahil dadaan tayo sa kamay ng Diyos. Haharap tayo sa harap ng Panginoon. Dito tayo ay titimbangin ng Diyos. Yun ang ugali, sabi ng Ama. Yun din ang magpapahamak sa iyo kung hindi ka magbago. Kawawa ka. Kawawa ka. Di mo na magawa ang kagustuhan mo, ang iyong kasamahan. Hindi mo na magagawa. Oras na tayo harap sa Diyos. Doon nyo na maramdaman ang pagsisisi sa lahat. Dahil ang Diyos naghihintay lang. Gusto ng Diyos kapayapaan, kaginawaan, ang kaligtasan, ikaw. Di natin alam. Di natin alam kung mabubuhay pa tayo itong taon nito. Sa sunod na taon, ang ugali ay siya pa rin. Sabi ng Diyos, lahat ng bagay ay mapapagod din. Lahat ng bagay, kung di ka susunod, mapapagod din. Lahat ang makinarin ng maandar at hihinto rin. Kahit puno, lalanta din. Huwag mong abusuhin habang nandito ka. Pagbago ka na habang may panahon. Dahil walang madadala para sa akin sa ng Diyos kung hindi ang gawain mo mabuti. Amen? Dahil yun lang ang madaladala mo para sa akin. Yung isa sa akin, sabihin mo, lahat ang naglingkod at binigyan ko ng kapangyarihan, mga spiritual, yung mga tunay, talagang spiritual, kahit pumasok siya sa spiritual at tinuruan, kung siya ay totoo. Sabi niya naman, dahil ang gusto niya ko ay nasa kanya, gusto ko kayo lahat mag-ipon-ipon sa isang lugar. Dahil ang lahat yan, kanya-kanya kayo binigyan ko ng mensahe. Kailangan pagdugtong-dugtongin nyo yan para kayo ay magkakaisa. Huwag natin iiralin ang kayabangan natin at hindi tayo marunong magkumbaba. Hindi yan binigay ng Diyos sa atin itataas ang ating sarili. Ang gusto ng Diyos, mag-usap-usap kayo, magsama-sama kayo sa salita tungkol sa akin, sabi ng Diyos. Sabi ko naman, Ama, hindi ko masasabi, hindi ko mapangako kung ano man ang kagustuhan ng mga pinili ninyo. Kayo ay nagbigay at kayo rin ang magbigay ng mensahe sa kanila. Tama, hindi? Tama.
Dahil ang gusto ng Ama, may isang lugar ay para sa pagmahal na araw ito, dapat magkita-kita kayo. Siya ang bahala. Kung iniral mo ang spiritual mo, iniral mo ang pagkumbaga mo. Hindi ba sa mga araw naghahanap kayo ng kapangyarihan? Dahil pupunta kayo sa saan-saan lugar na may himala. Pinupuntahan mga sagradong lugar. Ang tunay himala, hanapin ang kapatiran na doon kanya-kanya binigyan ng salita na kapangyarihan ng Diyos. Mag-ipon ang bawat mag-ipon para magkakaisa ng lahat. Hindi ang kapangyarihan pinuntahan mo doon. Ikaw may kapangyarihan. Paano tayo ang binigyan ng kapangyarihan kundi tayo magsama-sama dahil ang kapangyarihan iisa pinanggalingan natin. Kung ano man ang dugtong sa iyo para sa akin, ang dugtong sa kanya para sa atin din. Ang sa atin ay sa kanya. Pagdugtong-dugtongin dahil ang gusto ng Diyos ay magkumbaba ang bawat isa at magkakaisa dahil pagsama-samain ang mga binigay ko ng salita ng bawat isa sa inyo mga pinili ko ang sabi ng Diyos. Huwag mong iralin ikaw ay mas mataas ka sa Kanya. Huwag din iralin mas mataas ako sa inyo. Pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Iisa, pinanggalingan ang kapangyarihan ng Diyos binigay sa atin. Amen? Amen. Dahil ang gusto ng Diyos, ang binili niya, kailangan magtagpo-tagpo tayo. Yung mga tao rin ang gusto makita ang kanilang kapatid, ang pamilya sa spiritual. Pagdating ng orasyon, kung ano man ang sasabihin, malalaman ninyo kung kayo talagang tunay ay pinili ng Diyos. Dahil yan ang gusto ng Diyos, magkita-kita ang bawat isa para magkakaisa na tunay na spiritual. Respect to respect. Walang mataas. Lagi tayo magkumbaba. Kahit matanda ka na sa spiritual, kahit bata ka pa sa spiritual, basta may mensahe, iisa, matanda man, bata man, kung may mensahe, iisa, walang mataas, walang mababa. Nauna ka lang, kung walang mensahe sa iyo, ibig sabihin, pakinggan natin ang bago, ang pinili ng Diyos. Kahit bata yan, kung mayroong mensahe, at i-respeto natin. Amen? Amen. Kasi ang karamihan kasi, ang laging nasasabi nila sa sarili nila, kailan ka palang nagsimula? Ako ay matanda na. Hanggang ngayon ay naglilingkod pa rin. Spiritual ako. Ang tanong, yung mensahe ba dumarating pa sa iyo, yung noon lang ang dala-dala mo? Oo, magsimula ka. Yung mensahe sa iyo, tuloy-tuloy, mensahe dumarating sa iyo, ay hindi. Mayroon pag-recharge din niya. May pagbabago sa lahat. Kung panili mo yung spiritual mo, dapat isispirituin mo kababata sa iyo. Kung may nagbigay ng mensahe, pakinggan natin dahil yun talaga ay para ay siya ginamit ng Diyos. Kung sabi ng Ama, walang matanda, walang bata. Basta sa spiritual, kung may mensahe, pakikinggan natin dahil yan importante ang mensahe galing sa langit. Amen. Amen. Tatay Sting, ilang taon ka ng spiritual?
Huwag ka tumuro sa kanya, kung tinatawag ko. Ikaw ang tinatanong. Oh. Ay, ilang taon lang ha? Sabihin mo ha? Oh. Ilang taon ka sa spiritual? Kung maalala eh. Walang alala. Wala yung may sakit na anisya. Bakit ilang taon ka spiritual? 8 years po. 8 years. Ayan, 8 years doon siya nagsimula dahil siya ang binigyan, niluklukan ng Ama para siya ay tumulong. Ano man ang kagustuhan ng Ama, ang hindi niya nagawa, ginawa ni Bobby. Maraming salamat. Ulitin ko ulit, still, ilang taon ka nagsimula ng spiritual? Siya 8 years. Ay, hindi na bilang dahil taon. Yung panahon na pumuti ng buhok. Hindi na masasabi. Ay, tumingin pa sa tao, nag-uura ng padrino. Dito ako karma eh. Siya ang naglikot sa akin eh. Oo. Ayun, okay lang. Siya nag-recruit. Ang tanong lang doon, kailan ka nagsimula? Simula. 1990. 1997, 98. Hindi matagal ang panahon. Tagalan ko. Oo. Kasi sa hanggang ngayon, nandito ka, dahil siyempre, tuloy-tuloy mo rin mag-spiritual. Dahil ang spiritual, yung tunay naglilingkod sa Diyos. Huminig ang salita ng Diyos. Dahil iba-iba kasi ang spiritual. Kanya-kanya tayo vision binibigyan ng Diyos. Mayroon kanya-kanya tayo katungkulan. Hindi iisa, marami. Spiritual ka sa salita ng Diyos. Magaganap ka. Maraming spiritual. Hindi lang isang spiritual. Marami. Kailangan magkakaisa para magkakasundo. Tulad ng Diyos na sa ating daladala natin sa puso at sa taas. May nagtanong sa akin, ang sabi niya, ang Diyos ay nandito na sa baba. Ngayon, saan ba ang tunay tahanan ng Diyos? Sa puso. Ngayon, tinanong sa akin, saan ang Diyos? Sinong Diyos mo? Ang Diyos ko, Jesus. Ang yan ang ginagalang sa taas. Saan siya ngayon? Sa taas. Ikaw, ang Diyos mo, sabi niya nasa baba. Ibang Diyos mo, ibang Diyos mo. Ang Diyos ko, yumuko ko. Umuyo ko. Oo. Nandun sa taas, umuyo ko. Oo. Bakit? Sabi niya, bakit yumuko ang Diyos mo? Ay, siyempre, ang Diyos ko nasa langit. Ibang gawain dito sa lupa. Ang Diyos mo sa lupa. Nasa ilalim. Hindi ka. Kusap daratala mo, nagmumura ka. At nag-aayo ka. Yung nagmumura ka at yung masamang mga ugali mo. Siya na talaga. Doon ka sa baba. Ako sa taas, masas taas ako. Tanggapin ko siya sa puso ko. Dito siya maging tahanan kung gumawa siya. Wala siya sa lupa, dito sa puso. At siya sa taas. Kung Diyos mo sa lupa, Umuyo. sabi niya, sa puso din. Depende kung tinanggap mo siya. Kung hindi mo siya tinanggap, masasabi mo sa puso, sa ugali mo, na hindi maganda. Alam mo sabi niya, ay sa susunod, Diyos ko na sa taas na. Kasi, ano yung pastor yun, ano? Pastor pala yun. Dahil alam mo, yung ko, sa langit siya, baba, tumingin sa baba, ay titingin sa taas, dahil doon sa kabilang hangin na naman siya titingin. Pastor yun ang kausap niya, ma. Ha? Pastor yun ang Oo. kausap. So, ang lahat yan, ang sabi ko, tandaan ninyo, talagang Diyos, ang tunay na tahanan sa langit. At kung tinanggap natin, pupunta sa puso natin. At isipan natin, ang Lord, ang siyang tunay na ligtas sa lahat. Amen. Amen. Oo. Sabi niya sa akin, marami ako matutunan sa iyo. Tama. Ha? Sabi ko, ano bang gawain ninyo pagkatapos ng... Kasi sa Sabado kasi gusto nila ako ay magbiro sa apa nila, pupunta ako dun sa ano nila, Sa church nila. Sabi ko, walang problema, pupunta ako, kahit sino man. Dahil yan ang salita ng Diyos. Yung ang hangad ko kuminig sa salita ng Diyos. Iisa tayo. Walang iba kung
pag-ibig at salita, nagkakaisa tayo. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Amen. Hindi dapat tanggihan yan, sabi ko. Kung sa lahat yan, sabi niya, tungkol sa salita ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, magkakaisa tayo. Amen. Kung sabi nila, ang tagusin. So, sabi niya sa akin, una-una, inusigan ako. Ang tanong ko sa kanya, ang pag-uusig mo ba, alam mo ba yung simulain ko? Saan ako pinanggaling? Kung ano nangyayari? Alam mo ba? Hindi ba sa pag-uusig na sa Biblia? Kung mag-usig, kung mag-uusig ka sa kapwa mo, ay babalik sa iyo. Kung hindi mo alam, kung tama ang ginagawa mo, ay talagang ikaw, ang Diyos ay sa iyo. Kung mag-usig ka, naninira ka, baka yun din mapapahamak sa iyo. Dahil sa pag-uusig, isipin mo muna. Dahil kung ikaw maka-Diyos, huwag kang umisip, mag-pray ka. Huwag mong suigat kung hindi mo ang simula niya. Ang hindi mo alam. Kung alam mo, pwede ka mag-usig. Kung hindi mo alam, huwag ka. Baka ang Diyos, nag-aanyo lang, usigan mo. Ano masasabi mo siguro? Paano lalapit ang Diyos sa iyo kung ikaw ay mahilig sa usig? Amen? Amen. Makakalapit ba ang Diyos sa iyo? Wala. Kung usig palagi ang dala-dala mo. Wala. Por eso, ang sa pag-uusig, minsan, dyan kayo mapapahamak. Hindi kayo, may sakit ka na nga. Makasalanan ka pa, mag-usig ka pa, nadagdagan mo pa ang inyong gawain na hindi maganda. Dahil hindi ka Diyos. Kailangan i-pray mo ang mga tao nagagawa na hindi maganda. Ako, i-pray ko, Lord, iligtas mo siya. Lord, huwag mo siya pabayaan. Dahil siya ang pag-uusig niya para hindi siya mapapahamak ang kanyang ginagawa. Dahil ang Diyos ang pag-ibig, pabayaan mo sila mag-usig. Uusigan sila. Basta sa atin ay i-prepare natin ang kaligtasan nila. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Dahil hanggang dyan lang sila. Dahil kung alam mo ang simulain, doon mo masasabi ay hindi totoo. Kung hindi mo alam, tumahimik ka. Baka siya ang magpapasira sa iyo ang konsensya mo. Dahil ang lahat yan, huwag mong husgahan para di ka husgahan. Huwag kang mag-api para di ka apihin. Kailangan gawin mo ang dapat mo gawin. Ligtas mo ang espiritu mo habang may panahon pa. Amen. Amen. Dahil ang lahat yan, panahon noon hanggang ngayon, meron pa rin. Kailan tayo magkakaisa kung dala-dala natin ang kayabangan. Tandaan ninyo, ang tao ang mahilig mabusig, mabusga. Ang Diyos, halimbawa, haharap ang ibang anyo, nagpakita lang sa kanya ng bagay na maganda sa harapan niya, siya, gusto niya sirain. Paano lalapit sa kanya ang Diyos? Kung hindi, baka siya na ang ginamit ng Diyos. Baka siya ng Diyos nag-abaan nyo. Kung pag-uusig mo, yung din mo papahamak sa iyo. Tama. Ha? Dahil hindi natin alam yung mundo natin. Dahil ang mundo natin, pagsamanta, maraming hiwaga dito. Hindi yun, ikaw lang ang pag-uusig mo. Bilang araw, kakainin mo yan. Luluin mo yan. Dahil di mo alam ang punod-dulo bago ka mag-usig. God, patawarin mo sila ang pag-usig niya. Bigyan mo sila ng katawad para magbago. Yun lang ang aking hinihiling. Amen. Amen. Hindi ko kayo sinaktan, hindi ko, pinupuri ko pa rin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun ang sinasabi ko, huwag kayo gumanti. I-pray mo sila para kanilang pagbabago. Kung yung magtaga-husig, isipin niyo muna kung alam mo ba ang punod-dulo, ano ba ang nakahadlang sa inyo. Kung walang naghadlang sa inyo, tumahimik kayo, akala niyo bida kayo, hindi.
bida kayo sa baba, sa taas, hindi. Pray ko pa rin ang kaligtasan ninyo sa pangalan ng Ama, ng dakilang Ama natin si Jesus. Iligtas sila habang may panahon pa. Amen. Amen? Oh. Sino gusto magsalita? Dahil ang lahat yan, ang gusto kong malaman, para tayo ay sagana sa pagmamahal ng bawat isa, laging tandahan kung sino man nakarabyado sa inyo, sino man ang naninira sa inyo, i-pray nyo ang kaligtasan nila. Huwag kayo gumanti. Dahil wala kayong karapatan gumanti. Pabayaan mo sila. Dahil ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Ako, hihiling din ako sa Diyos. Lord, ligtas mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Lord na lang bahala sa kanila. Dahil at least, nag-pray ako sa kanila. Magpasalamat pa ako. Dahil ligtas ko sila. Tama po. Ha? Tama. Maraming salamat. Kung may magtagawin, maraming salamat. Lord, huwag mo silang pabayaan. Basbasan mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gabayan mo sila hanggang. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Mag-ipon tayo ng kayamanan ay para sa Kanya. Depende na sa iyo kung magbago ka. Kung nagbago ka na, praise the Lord. Lahat tayo nagkakaisa na. Amen. Amen. Kung hindi kayo nagbago, wala na akong magawa. Tinulungan ko na kayo. Pinupuri ko pa kayo. Kahit naninira kayo, masaya ko dahil pamilya tayo. Isa ang mundo natin. Isa nagbigay ng buhay, isa rin ang magliligtas sa atin. Gusto kita kapatid iligtas. Magbago ka na, may habang, may panahon pa. Amen. Sa pangalan ni Jesus, dakilang Ama ang tagaligtas. Lahat sila, ang mga tao, hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Tulungan niyo sila, Ama. Iligtas niya. Baguhin mo sila. Kung kaya ninyo po ang pagbabago sa kanila, baguhin nila, iligtas mo sila habang may panahon pa. Sabi ng Diyos, depende sa kanila kung magbago sila. Dahil sila ang magdadala ng kaligtasan nila. Dahil ako ay naghihintay lang sa inyo para kayo ay iligtas. Amen. Sabi ng Diyos, kahit marami kang kasalanan at bago ka na, ako ay nasa inyo. Kung wala ka pa pagbabago, pagdating ng oras na yon, ay wala na kang magawa. Wala ka na kaipon ng kabutihan, kasamaan lahat ng dalagalan. Ha? Dahil ang lahat yan, ang lahat yan, gusto ko talaga ibago ang mga tao para iligtas ang mga tao. Ito, ang dala-dala ko, ang kapangyarihan ng kagalingan. Hindi ako pagaling ng Diyos. Hinihiling ko lagi, basta sino mang lumapit, ililigtas na kanyang gawa. Patatawarin sila, basta marunong na sila magpatawad. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Huwag iralin. Ama, bakit ba, Ama? Kahit tama yung ginagawa ko sa paningin ko, Ama, bakit gano'n? Dahil ang pag-ibig, ang dala-dala natin, yan ang talagang kayamanan patungo sa Diyos. Kung tama ang ginagawa mo, huwag kang umiyak. Dahil ikaw rin ang nakakalam ang iyong ginagawa mabuti. Dapat magsaya ka dahil nakagawa ka ng mabuti. Anong iyak yan? Kalungkutan ba? Kasayahan? Ama! Lagi tayo lang mag-pray tayo. Kung ano man ang bagay, kung sino man ang taong tagausip, tawa na isipin ninyo ang kinabukasan ng inyong espiritu, inyong pamilya, ang lahat yan, ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang mensahe galing sa langit. Amen. Huwag tayo magganti sa kanila. Mahalin natin sila. Pabayaan mo sila. Kung ano man ang kagustuhan nila, pabayaan mo. Hanggang saan sila patutungo dahil ang pag-ibig ng dala natin, hindi pwede tayo gumanti. Mahalin natin sila. I-pray natin pagbabago.
Kung may pag-asa pa sila, kung sino man ang nakakinig, ang sino man gagawa na hindi maganda, mag-pray kayo. Hinihiling namin, Lord, patawarin mo sila. Ay, ang lahat ng ganyang ginagawa, hindi nila alam. Kailangan iligtas mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan ang salita ng Diyos. Patawad, Ama. Patawad ko. Ang isip ko na ang ginagawa nila, Ama. Patawad. Kasi ito binigay ng Ama, gusto ng Ama magbago na. Kasi kung ano man ang bagay, kahit pumot galit, alisin natin na. Dahil yung galit, siya rin magpapahamak sa atin. Yung talagang tunay ang pag-ibig ang bibigay natin ang bawat kapwa natin, sa pamilya natin, sa kasamahan natin. Dahil sabi ng Diyos, pag-ibig pa rin ang daladala ko para sa inyo. Huwag natin sayangin habang may panahon pa tayo dito. Dahil yun ang gusto ng Diyos, paano kayo magkakaisa. Mag-ipon-ipon kayo mga pinili ko. Huwag kayo magtaas ng iyong sarili. Kailangan kayo ay magkumbaba. Dahil yan ang aking patakaran. Pagkumbaba, huwag itaas. Dahil ang pagtataas mo, iba na ang inyong patutungo. Papapahamak kayo dahil sa inyong gawain mataas. Hindi lahat ang bababa ay hindi tataas. Diyos lang ang gagawa ng paraan. Bago magmahal ng araw, sabi ng Ama, kung sino man ang pumunta dito, kung may misay sa kanila, at pupunta sila dito, yun ang hinihiling ng Ama, sa mahal na araw. Dito sa lupa. Yan ay ala-alanin ng binigay ng Diyos sa atin. Dahil ang panahon yun, mahal na araw, kasi maglilibot ka sa gusto mo kapangyarihan ng mga himala-himala, naglilibot ka. Ang kailangan ng Ama, ang himala na sa inyo. Kung mag-ipon-ipon kayo, magkakaisa kayo, yun ang tunay himala. Pag dugtong-dugtongin ang inyong mga salita at mga mensahe binigay sa inyo ng Diyos. Tama hindi? Tama. Kasi kung kayo naghiwalay-hiwalay saan-saan, kalat-kalat, paano kayo mabubuo? Kailangan mabubuo ang mga pinili. Dapat iralin natin ang pang-espiritu natin. Ang ugal ng tao, binigyan tayo ng Diyos na kumbaba. Kumbaba pa rin tayo, paano natin at salubungin ng isang pagmamahal ng pag-ibig ng bawat isa ng spiritual. Amen. Amen. Dahil ang lahat yan, kailangan magdugtong-dugtong na yan. Tulad ng logo natin. Dugtong-dugtong na yan lahat. Dahil ang lahat yan, ang liwanag ng siya, magbibigay ang bawat isa sa atin. Kailangan na kung sino mag-join, maraming salamat. Kung hindi, maraming salamat din. Basta napakinggan, kung sino man nakakinig, ang sabi ng Ama, dito sa lupa. Dito tayo magkita-kita. Dahil ang gusto ng Ama ay dito. Dahil dito ang binigay na talaga ang logo, ang ginawa ng bituin ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Yun ang pangalan ng Diyos katastasan. Ang liwanag. May sasabihin ka mo? Wala pa, ma? Ha? Wala pa. Wala. Wala. Ikaw, Lord. Wala. Sino po? Opo. Wala. Magkasagot tayo no. Alas 2 na. Alas 2 PC na. Wala. Mabuhay si Lord. Mabuhay.
thank you for watching po sa inyong lahat at sa lahat po ng narayan. Shoutout po sa inyo kay Madam Adaw Aurea, yan, kay Madam Charito Stein, kay Sister Judith Paringit Angelito, yan, kay Sister Nika Aldesena, yan, at sa lahat po ng narayan. Thank you for watching po. Ayan, naway tayo po yung may natutunan sa araw na ito. Yan, magamit natin sa ating buhay pang araw-araw para matamo natin ang tunay na kaligtasan. Kaya thank you for watching po sa inyong lahat at sa lahat po ng dumatang sa aking live. And God bless po sa inyo at naway pa sa inyong kapayapaan, pagpapala, kaligtasan niya mula sa ating Panginoong Yesus. Thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Tayo po yung mag-live na at tayo po manalangin. Thank you. Ingat po tayo palagi.